pinag-uusapan din naman po natin ang interparliamentary courtesy, ano? At ayaw po niya umattend dito sa mga hearing ng lower house. Can we go as far as telling him directly, mag-inhibit ka na lang doon sa Senate hearing para patas na lang. Sinabi na namin yun na siyempre sila yung akusado, di ba? At sana mag-inhibit sila. Dahil nga mahirap talaga kapag ikaw ang akusado, para ka nasa isang korte na ikaw rin ang nagja-judge, di ba? Kaya nga, ang sabi nga namin, better yet, sa Senado, na talagang wag na muna silang umatid sa hearing. But of course, decision nila yan, rules nila yan. Hindi naman natin pwedeng harangan yan. So, nasa sa kanila yun. So, ayan Dan Fernandez. Congressman, amo, senyor, boss, wag naman. Unfair naman kung nag-giveaway na nga si Bato, pinagbigyan na nga niya ang inyong kahilingan na wag siyang mamuno sa gagawing investigasyon. At ngayon ang namumuno ay si Pimentel, gusto niya naman mag-inhibit siya. Wag naman, unfair naman yan. Paano niya ngayon masasagot ito mga issue, mga accuse laban sa kanila? Kung ayaw niyo silang bigyan ng pagkakataon para sumagot. Una, ayaw niyo nga silang sampahan ng kaso sa korte. Ayaw niyo pang pasagutin diyan sa Senado. Paano na? Para bang kayo lang yatang feeling niyo parang kayo lang yung special. Nilalang na Panginoon Diyos. Ganun ba yun? Unfair naman. Huwag naman ganun. Lahat tayo pantay-pantay. Bigyan nyo ng pagkakataon ang tao, ang inaakusahan para sumagot. Huwag naman nyo parang gusto nyo nang hawakan sa liig at bitayin pati orik. Ganun ba yun? Called out sa inyo ni Senator De La Rosa ay nagpaplano daw po na mag-undertake ng legal action laban sa inyo. Yes, okay yun. Ready naman po kami dyan. At yan nga, maganda nga yan para maliwanagan ang lahat kung sinasabi nila sa coordination by perjury. Yeah. Ano daw? Subordination o by perjury. Ganun ba yun? Parang mali yata yung sinabi ni Dan Fernandez. Kasi iba yung sinabi ni PRRD doon sa hearing sa Senado. Iba yung sinabi ni PRRD. Ang pagkakarinig ko, subordination of perjury. Subornation of perjury yan. He was suggesting the mere suggestion of what he wants you to do is already a crime. Iba? Ikaw naman, Congressman! Saan mo kinuha yung subordination by perjury? Saan mo nakuha yun? Sa Google? Ang bansag kasi dito ni Atty. Topacio kay Congressman Dan Fernandez. Google boy. Google boy. Kasi daw, sabi ni Atty. Topacio, ito daw si Congressman Dan Fernandez. Sa Google daw, tumitingin ng batas. Okay? Kaya, yan po ang bansag ni Atty. Topacio. Ngayon, dito naman sa issue ng subordination of perjury. Iba naman ang sinabi ni Dan Fernandez. Amo, boss, congressman ka pa naman. Mamabatas ka pa naman. Sa mga police material, is this the first time na ginamit ang neutralization, neutralize, negation, negate? May mga 1 or 2
na mga police documents na nakita ko po yan, pero wala akong alam na may ganyan sa mga utos sa drugs, lalong-lalo na sa war on drugs, kundi ito lang CMC 16-26. Oh, pero yung mga naalala mo na-encounter mo yung terms, in what context mo naman sila na-encounter? In police documents? I think it was pointed out by then Justice Carpio in one of the hearings, the oral argument during the Almora case, the war on drugs case. Siya po ang nagbanggit po sa amin nung kami nakaharap sa Supreme Court. Alam mo, diniscuss ko na rin sa staff ko yan eh. What would be a better word to replace neutralization or negation if you do not have killing as included in the meaning of the word? Sige, can I benefit from your presence, Attorney Joe? Kaya nga po ako nagtaka dahil alam naman natin na ang tungkulin ng pulis ay manghuli, mangkalap ng ebidensya at magsampa ng kaso. Yun yung hinahanap namin sa command circular. Mang-aresto kayo, kumuha kayo ng ebidensya, mag-file kayo ng case. Nung nakita namin paulit-ulit yung negate at neutralize, sabi po namin, bakit ito ay nailagay doon? Kung ang purpose ay mang-aresto, bakit hindi na lang ginamit yung salitang aresto? Mr. Chair? Okay, at Senator Bato? Yeah, Mr. Chair. I just would like to react. Yung insistence ni Atty. Jokdo about using the word neutralize na puro killing lang ang gusto niya palapasin. If you can remember, Atty. Jokdo, during our senatorial debate doon sa UST, almost 6 years ago, sinagot na kita tungkol dyan kasi insisting ka na pag-neutralize, patay agad. Sinagot na kita extensively doon sa debate na yun. Kaya nga siguro ako nanalo. Ginawa akong senador ng taong bayan dahil nasagot ko yung tanong mo na yun. If I will give you the Google meaning of neutralize, ito pong nakasabi. It is a verb. Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. So ano ibig sabihin yan? Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. Ano yung opposite force or effect na sinasabi? Yan ang sinasabi mong negation. Negation operation. Paano gagawin yan? Kasi sabi mo, gusto mo magpulis-pulisan eh. Gusto mo yung term ng pulis, talagang insist yung gusto mong meaning eh. Yung negation operations ay pagkakandak ng operations against the suspects. Pag magkanda ka ng operations, chances are na pwede mo siyang maaresto, pailan mo ng kaso, Okay? para makulong at hindi na siya makapag-commit pa ng further crimes. Ineffective na siya sa kanyang mga criminal activities. Ngayon, sabi mo patay. Yes, pwede mayroong mamatay dyan sa neutralization kapag ang suspect ay lumaban sa operation because by all means, ang police has to defend themselves. Self-defense. Ewan ko. Tanungin natin itong mga former chief PNP kung ano ba talaga ang meaning ng neutralization. Dahil alam ko, police, military, at maraming organization gumagamit ng term ng neutralize. Binibigyan na kasi ng masamang meaning nitong mga anti-Duterte na people. Ngayon, kinukot mo pa yung PDEA director na yes, he's free to make his own meaning, his own definition of that term. But ito ngayon, tatlong former chief PNP, Mr. Chair, can I ask General Gamboa, when I say neutralize, anong ibig sabihin yan? You have the floor. These three former PNP chiefs came after the PNP chief Bato. So tama. So, Correct. Yes. And if So, indeed that memorandum that I signed, cited by Attorney Jokno, was true, nabasa then nila. they were covered by that memorandum.
and I would like to seek their opinion as to the intent of that memorandum. Is it really killing? Otherwise, kung gusto kong patayin yung mga suspect na yan, bakit pa ako gagamit ng neutralized term? Gagamitin ko ang to kill. Bakit ko pa gagamitin yung term na neutralized, Mr. Chair? Can I hear from General Gamboa, Mr. Chair? So, in order sa kanila, sige, who came, sige, gito sa records ko, no, after, naging Chief Albayal, after Bato de la Rosa, Albayalde, Gamboa, Cascolan, Sinas, Eleazar, Carlos, Danao. Ganun na nangyari, sige. Okay, the question of Senator Bato, he wants to direct it first to lawyer pa pala itong ating lawyer, former police chief, Attorney Archie Gamboa. Yes, sir. Thank you very much, Mr. Chair. First, I'd like to put everything in the proper context because if you only deal with how Attorney Jokno has interpreted the Command Memorandum Circular, you will have that kind of bias. Now, as an opinion, there are at least 3 laws that prohibits disclosure of classified documents. There's NAPOLCOM Circular 2016-002. There's Republic Act 3019, Section 3. And there's Republic Act 6713, Section 7. All of this prohibits on the part of the government employee to divulge plans like this. For your information, that plan that was presented is classified as confidential. There are limits to the access of that. Why? Because while it may not endanger national security, peace and order, and public safety, it might be prejudicial to the interest, prestige of national government activities. It may cause administrative embarrassment. It may cause unwarranted injury, and it may be advantageous to other nations. I am telling this because first and foremost, those documents are not supposed to be accessed by the public. But this responsibility lies on the government employee themselves. Pero ito, wala na tayong magawa, Mr. Chair, dahil lumabas na siya. Now let's go back to how policemen would interpret this. Before we became members of the Philippine National Police, we were members of the Philippine Constabulary. And the word neutralization can often be found in operational plans of the military. It's always there. So probably, as we transition to the now Philippine National Police, we carry the same interpretation. Now, if you look at the entire CMC, the Command Memorandum Circular, in the coordinative portion, it emphasizes respect for human rights as embodied in the 1987 Constitution, respect for police operational protocols is all there. So if you take it in its entire context, you don't necessarily mean neutralization is killing. Because it may cause, there's a question of bakit nag-iba ang shift ng strategy ng PNP to double barrel? Bakit merong tukhang, merong HVT na sinasabing nagdetermine ng drug list? When you are a member of the military, even in our campaign against the insurgents, we always start with the order of battle. The order of battle is the list of suspected communists, be it armed guerrilla or even legal fronts. Because this is where you start your work. Because if you start from nowhere, where are you going to go? That's why in our campaign against illegal drugs, we start with the drug list, those that are listed. And then from there, we develop strategies first to look at them, maybe if we can find the appropriate
cases or conduct probably bypass operations. Ang mahirap kasi if you take this into just one context and one page, actually I have listed that during the CMC 2016, there was a mention 4 times, page 3, page 12, page 15, and page 16, and negation in page 5. But if an ordinary policeman would interpret this, it means it will still be based on how the law operates. As a chief PNP and as a lawyer, I would not allow that it will go out of the bounds of the law. Mahirap kasi pag kunin mo yung context na iisang page lang or dito ka lang sa neutralization. Why don't you go through the different pages? This is a memorandum circular covered by almost 18 pages. And take the interpretation in its entirety. Hindi lang doon sa neutralization. I don't know what could be the reason, but that's how a former chief PNP and a lawyer says it. Thank you, Mr. Chair. Thank you. So, okay, yan Actually, yung issue na yan tungkol sa negation, naturalization, pinag-usapan na rin yan, tinalakay na rin yan sa Quadcom. Maraming pulis na pinatawag diyan sa Quadcom. Pati itong si Attorney Diokno, pumunta rin yan sa Quadcom. Ang tagal-tagal nila pinag-usapan yan. Kung sino-sino mga pulis, mga PDEA, dati mga ex-PDEA chief. Pero hindi po yan nabigyan ng kaliwanagan sa Quadcom. At yan issue na yan, matagal na yan, paulit-ulit na lang na pinupukol dito sa dating PNP chief kay Bato, kay PRD, at ngayon dahil sa Quadcom kung sino-sino nung nadamay, pati si Bongo nadamay na. Matagal na yan. Hanggang ngayon, issue pa rin. Ngayon, ito, doon sa mga nanawagan na mag-inhibit itong si Senador Bato at si Bongo, tulad yan, halimbawa kung si Bato ay nag-inhibit, sa tingin nyo ba naman bigyan ng kaliwanagan yan, issue sa negation, issue sa pagpatay, killing, sabi nga ni Bato, neutralize, sinasabi nila dyan sa kine-question ni Attorney Diokno yung memorandum circular ng PNP. Gusto niyang interpret ayon sa kanyang paniniwala. Kaya kasabi ni Bato, nagpupulis-pulisan itong si Diokno. Ngayon, diyan. Dahil kay Bato, naliwanagan. Sinagot ang issue. Nagkaroon ng kaliwanagan diyan sa issue na yan. At maging itong mga former PNP chief din, tulad ni Gamboa, ang explanation, ikatulad din ng kay Bato. Dahil yung memorandum circular na yan, si Bato ang pumirma niyan. Diba? Yun. Kaya itong mga kritiko ni Bato, ni Bongo, sana, kung ang hanap mo ay katotohanan, huwag tayo maging unfair. Kung gusto nyo sumagot, si Bato, si Bongo, ito yung pagkakataon. Ito yung pagkakataon nila para sumagot. Tulad yan. Ang interpretation po niyan, even sa baba po ay it may mean arrest, it may mean capture of a suspect, of a offender or surrender po. It does not connotes na
killing po ang ibig sabihin po ng neutralize, and it was already mentioned by no less than Senator Bato de la Rosa na it was already defined clearly sa ating pong police operational procedure kung ano po ba ang ibig sabihin po ng neutralize. Ako po, bago po ako ma-assign dito sa Kamkrame, I was also assigned sa field po at ay malinaw po sa amin na kapag ginamit po in any written directive po ang salita pong neutralization, it does not connote killing po. Alam mo kasi kung bakit ako natawa. Itong PNP, nagtataka tayo bakit ngayon lang sila nagpaliwanag. Samantala doon sa Quadcom, hindi nila pinaliwanag yan na ganito yan ang interpretation. Kung hindi pinaliwanag di ba to, dyan sa Senado, hindi nagpaliwanag ang PNP. Ma'am, ang ganda pa naman ni Ma'am Jane Pardo, napaka-blooming. Tingin ko parang na-promote na yata si Ma'am Jane Pardo kasi one-star general na siya, no? Na-promote na siya. Congratulations, ma'am. Sa wakas, pinaliwanag nyo rin itong matagal ng issue. Dapat noon nyo pa yan sinabi, ma'am, para sana natudo ka na noon pa. Bakit nyo pa hinintay ang Senado? Si Bato, magpaliwanag doon sa Senado. Bago rin kayo magpaliwanag dyan sa PNP. Well, anyway, huli man at least pinaliwanag, kinonfirm ng mismo ng PNP. Sana dito sa issue na to, dahil sa pagpaliwanag ni Bato ng PNP, sana matuldo ka na. Itong matagal ng issue, paulit-ulit, matagal ng tanong. Ano ba naman kayo, kayo, mga kababayan, palagay nyo, palagay nyo. Tama lang ba na si Bato, si Senador Bato at si Senador Bongo nakaupo, umaharap diyan sa hearing? Kayo na bahala sumagot. Mag-comment kayo kung sa palagay nyo nararapat diyan si Bato. Kasi ako naniniwala ako para masagot yung tanong, katanungan, yung mga issue. Dapat si Bato, si Bongo nandyan. Humaharap sa hearing. Para malaman natin nung first hearing nga hindi sumipot itong mga witness, yung mga nag-accuse. Hindi sumipot. Bakit? Kung ang panawagan nyo ay katotohanan, humarap kayo. Huwag kayong matakot. Kayo yung nag-accuse tapos huwag kayong matakot. Katulad nitong si Colonel Grijaldo. Yan dapat. Yan dapat yung tipong pulis na hindi kayang suhulan. Sabi niya kasi siya daw kinausap. Kumbaga itong si Colonel Grijaldo ay isang pulis na karapat dapat huwaran. Yan dapat. Huwag kayong matakot kung kayo ay sa panig na katotohanan. Huwag kayong matakot. Kasama nyo taong bayan. Okay? Kasama nyo Panginoon Diyos. Panginoon Diyos po ang bahala sa inyo basta kayo ay nasa panig na katotohanan. Gagawa ang Panginoon Diyos ng paraan para kayo ay matulungan. At itong mga tao na nag-accuse, nagmamaniobra, sinasalaula ang batas, Diyos po ang bahala sa kanila. At sana,
panawagan natin doon sa mga, kung totoo man itong sinasabi ni Colonel Grijaldo na siya ay kinausap, pero tinatanggi naman itong dalawang congressman, sana itong kung sino man ang nagsasabi ng kasinungalingan, sana makonsensya siya. Sana isang gabi habang natutulog itong kung sino man ang nagsisinungaling sa kanila, si Grijaldo man, Hernandez man, si Abante man, sana ang Panginoon Diyos ipuin ang kanilang puso. Uy, magsabi ka ng totoo. Huwag kang magsinungaling. Ganun dapat. Gusto ko, panalangin ko, sana ang Panginoon Diyos o sana managinip ang itong mga involved dyan. Makonsensya kumbaga. At sila ay aminin nila na sila ay nagsisinungaling. Okay? Kumbaga konsensya. Yung dapat pagkatao, puso, ang dapat umiral, hindi yung kasinungalingan. Okay?